Nang malaman ni Theo na walang mga adventurer na naghihintay sa pila para batiin siya maliban sa kanyang tapat na tagahanga, si Suha, nalungkot siya. Nagmumumok siya dahil bumalik ang mga tao sa labas dahil siya ay nahuli, ngunit dalawang babae ang lumapit at humiling na makipag-selfie kasama ang sikat na naglalakbay na mga ngalakal na pusa. Nagtataka si Theo kung paano nila siya nakilala, ngunit sinabi ni Suha sa kanya ang tungkol sa isang app na tinatawag na Hanstagram, kung saan ipinupost niya ang mga cute na larawan ni Theo. Kaagad na naaamoy ng mga ngalakal na pusa ang pera sa app na ito at iniisip na ito na ang susunod na turning point ng kanyang buhay. Nakikita ni Theo ang Hanstagram account na iniaalay sa kanyang mga larawan na pinapatakbo ni Suha, na may higit sa 23,000 followers. Tinitingnan ni Theo ang iba't ibang mga larawan, kabilang na ang mga selfie na kinunan niya kasama si Suha at ang kanyang mga kaibigan, at tinanong niya si Suha kung ang mga larawan na inupload niya sa app ang dahilan kung bakit biglang lumapit ang mga tao sa kanya para magpa-selfie. Kinumpirma ni Suha at humingi ng paumanhin dahil hindi niya sinabi ito ng maaga. Batay sa kung paano matalim na nakatingin si Theo sa screen, natatakot si Suha na baka magalit siya at sumama ang loob dahil hindi niya hiningi ang pahintulot ni Theo bago i-post ang mga larawan. Biglang sumigaw si Theo sa kanya, sinasabing dapat talaga siyang humingi ng paumanhin sa ginawa niya. Galit siya dahil hindi sinabi ni Suha na mayroong ganitong app. Nagtataka si Suha kung ano ang ibig sabihin ni Theo, at binigay niya ang telepono kay Suha, sinasabing gumising siya sa kanyang kalokohan at simulan ng kumuha ng mga larawan niya. Ginawa ni Theo ang ilang napaka-cute at kaakit-akit na mga post, at binigay ni Suha ang lahat sa pagkuha ng mga larawan mula sa lahat ng anggulo. Pagkatapos ng pagkuha ng mga larawan, sinabi ni Suha na napaka-cute ni Theo, at nalugod siya sa papuri. Nag-post muli si Theo at sinabing galit siya, at pagkatapos ay sinabi niya. Sinabi niya kay Suha na mula ngayon, sino mang gustong makilala ang cute na naglalakbay na mga ngalakal na pusa ay dapat pumunta sa ika-38 na palapag. At sinasabing kung may magbibigay sa kanya ng maraming gantimpala, siya ay sasayaw pa para sa kanila. Hindi alam ni Suha o ni Theo na ito ang sandali na ipapanganak ang pinakamalaking bituin na pusa sa kasaysayan. Pagkatapos nito, bumalik si Theo sa ika-79 na palapag, at sa daan, nagrereklamo siya na mas mahirap pala ang pagkuha ng mga larawan kaysa sa inaakala niya. Dinilaan niya ang kanyang balahibo upang ayusin ito, iniisip na ngayon ay magaganda ang mga kuha ng mga larawan, at sa susunod ay mas handa siyang magmukhang mas cute. Tawa siya ng tawa, iniisip na tiyak na magbibigay ito sa kanya ng mas maraming gantimpala, at malapit na siyang ma-promote mula sa pagiging sales cat tungo sa pagiging chairman. Habang tumatawa si Theo sa pag-iisip ng kanyang maliwanag na kinabukasan, isang malakas na bugzo ng hangin ang nag-ulo sa kanyang balahibo. Naiinis siya dahil nasira ang kanyang balahibo pagkatapos niyang magpakahirap upang ayusin ito, ngunit sa paglingon niya, nakita niya ang pinaka-nakakatakot na tanawin. Dalawang malalaking lobo ang nakatayo sa likuran niya, nakatingin pababa sa kanya. Agad na yumukod si Theo sa takot nang makita sila, at napansin niya ang isa pang lobo sa likuran niya. Ito ay mas mukhang mabagsik at mapanganib kaysa sa iba, at si Theo ay sumigaw ng malakas sa takot. Ipinadyak ng lobo ang kanyang paa malapit kay Theo, at si Theo ay lubos na natakot. Tinanong ng lobo kung siya ang naglalakbay ng mga ngalakal na bumili ng straw hat sa pandayan sa distrito ng mga ngalakal, ngunit si Theo ay sobrang takot upang makapagsalita. Nanginginig ang kanyang boses nang tanungin niya kung ano ang ibig sabihin nila habang siya ay nakayuko sa takot. Naging mas agresibo ang lobo at sinigawan siya na malinaw na sabihin kung ano ang ginawa niya sa sombrero na binili niya sa pandayan. Nagbanta ang lobo na sisirain si Theo kung hindi niya ito masasagot. Umiyak lamang si Theo habang humihingi ng awa. Ngunit habang malapit ng dakmin siya ng lobo, may bumagsak na bagay sa tabi nila. Tiningnan ng boss na lobo ang bagay na parang pine cone at nagtataka kung ano ito. Ngunit bigla itong naglabas ng usok at natanto ng mga lobo na isa itong smoke bomb. Hindi lang iyon, isa rin itong smell bomb, at ang usok ay may napakasamang amoy na masakit para sa sensitibong ilong ng mga lobo. Habang pinipigilan nila ang kanilang mga ilong upang hindi makapasok ang usok, lumitaw ang anino ni Zirith mula sa usok. Hinailan niya si Theo. Kaagad siyang nakilala ni Theo kahit na si Zirith ay may suot na mask upang protektahan ang kanyang pagkakakilanlan at ang kanyang sensitibong ilong. Sinabihan siya ni Zirith na manahimik, at tumakbo sila palayo. Napansin ng boss na lobo na tumatakas ang kanilang target at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bumangon at sundan sila. Ngunit nasa sahig ang mga lobo dahil sa napakasamang amoy na nagpulala ng kanilang kalagayan, at humihingi sila ng tulong sa kanilang boss. Natanto niya na nabigo sila sa misyon at sumuko sa paghuli kay Theo.
Sa isang distansya, huminto sina Theo at Zireth upang huminga ng malalim. Pareho silang hingal at sinabi ni Zireth kay Theo na hindi na sila susundan ng mga lobo. Nagpasalamat si Theo sa kanya, sinasabing nasa malaking problema siya bago siya dumating. Masayang tugon ni Zireth na iniligtas din siya ni Theo mula sa panloloko ni Skerem, kaya patas lang nasuklian niya ang utang na loob. Sinabi ni Theo na kahit ganoon, nararapat lamang niyang suklian ang kabutihan ni Zireth at nangako na susuklian ito balang araw. Tinapik niya ang balikat ni Zireth, tinanong kung gusto niya ng inihaw na isda dahil balak niyang ilibri ito. Iniisip ni Zireth na ito na ang pagkakataon niyang makakuha ng impormasyon mula kay Theo, at tinanong niya kung okay lang ba ito. Sinabi ni Theo na wala siyang problema sa pagsama ni Zireth sa kanya. Sinabi niya na gusto niyang makita si Theo sa aksyon at matuto ng mga bagay tungkol sa pagiging isang mahusay na mangangalakal mula sa kanya. Walang nakikitang mali si Theo sa pagpayag na sumama siya, at sinabi niya na maaari siyang sumama, at nagpasalamat si Zireth. Iminungkahi niya na pumunta sila sa distrito ng mga ngalakal at inaalok na dalhin si Theo doon sa pinakamabilis na ruta. Wala siyang pagtutol dito, ngunit bago iyon, plano niyang pumunta sa Merchant Guild upang mag-apply ng promosyon sa ranggo ng mid-level na mga ngalakal. Habang sinasabi niya ito kay Zireth, hindi siya makapaniwala. Tinanong ni Zireth si Theo kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagkuha ng promosyon sa mid-level na mga ngalakal, dahil hindi pa siya matagal na naglalakbay ng mga ngalakal. Matapos ibunyag ang katotohanan na alam ni Zireth na ilang buwan pa lang ang karera ni Theo bilang mangangalakal, natanto ni Zireth na nagkamali siya. Tumahimik siya, ngunit napansin na ni Theo na nagduda siya. Tinanong siya ni Theo kung paano niya nalaman na ilang buwan pa lang siya bilang mangangalakal. Wala siyang maisip na palusot at iniisip na mabubunyag na siya. Natatakot si Zireth na kung siya ay mahuli bilang ahente ng lihim na inspeksyon ng naglalakbay ng mga mangangalakal. Babagsak ang reputasyon ng kanyang unit. Hayagang ipinahayag ni Theo ang kanyang mga hinala, at habang sinusubukan ni Zireth na mag-isip ng dahilan. Si Theo mismo ang nagligtas sa kanya sa sitwasyon. Sinabi ni Theo na malamang narinig niya ito mula kay Skerem, na nagyayabang tungkol sa mga tao na naloko niya. Namangha si Zireth sa kanyang walang katuturang loika. Ngunit agad siyang sumang-ayon, sinasabing iyon nga ang nangyari. Sinabi niya na hindi niya tinanong ang goblin na mga ngalakal ng kahit ano. At siya na mismo ang nagsabi ng lahat. Sinumpa ni Theo si Skerem sa pagiging madaldal. At nakahinga ng maluwag si Zireth dahil maaari pa rin siyang magpanggap bilang mangangalakal kay Theo. Pagkatapos ay tinanong niyang muli si Theo kung paano siya kumita ng 1,000 tower coin sa napakaikling panahon. Sinabi niya na napakalaking halaga iyon na hindi kayang isipin ng mababang uri ng naglalakbay na mangangalakal tulad niya. At tinanong niya kung maaari niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa mga espesyal na item na ibinebenta niya. Habang sinusubukan ni Zireth na magmukhang kaawa-awa para makakuha ng sagot. Hindi rin naman kalayuan sa katotohanan ang kanyang sinabi. Kung walang espesyal na suporta, imposible ang kumita ng 1,000 tower coin sa ganoong kaikling panahon. Pinaghihinalaan pa rin niyang may koneksyon siya kay Skerem. At iniisip kung mayroon siyang makapangyarihang taga-suporta o nagbebenta siya ng napakadelikadong item. Nakapagpasya siyang arestuhin si Theo para iligtas ang dangal ng Inspection Bureau kung may kahit anong kainahinala sa kanyang produkto. Ngunit sinabi nito na siya ay nagbebenta ng cherry tomatoes. Nagulat si Zireth, at siya ay nagsabi. At tinanong niya si Theo kung ang ibig niyang sabihin ay ang maliit, bilog, pulang prutas. Pinagtibay ni Theo, at kitang-kita sa mukha ni Zireth ang kanyang kawalan ng paniniwala. Sinabi ni Theo na naubos na niya lahat ngayon. Kaya hindi niya maipapakita kung ano ang tinutukoy niya. Ngunit nangako siyang magtira para ipakita sa kanya sa susunod. Pagkatapos ay sinabi ni Theo kay Zireth na dapat na silang magmadali patungo sa guild ng mga mangangalakal dahil abala siyang tao. Ngunit si Zireth ay nagpoproseso pa rin ng nakakagulat na balita at halos hindi makagalaw. Hindi pa handa si Zireth na maniwala na kumita si Theo ng 1,000 tower coin sa pagbebenta ng cherry tomatoes. At muling lumago ang kanyang mga hinala. Sinundan niya si Theo na nangangakong matutuklasan kung ano man ang madilim na lihim na itinatago niya. Samantala, sa labas ng mundo, may isang taong sumusubok sa USA ng bagong D-grade Magic Cherry Tomatoes. Siya ay si Michael, ang chairman ng Goggle, ang pinakamalaking kumpanya ng pagkain sa mundo, at isa ring awakened hunter. Binasa niya ang impormasyon at nalaman na ang D-grade na kamatis ay maaaring mag-breakdown ng 20 gramo ng taba. Nadoble ng epekto ng E-grade cherry tomato. Kinain niya ang isa at nalaman na mas masarap pa ito. Tinawag ni Michael ang kanyang kasosyo sa negosyo, si Jenny, ang CEO ng isa sa mga pangunahing kumpanya ng pharma sa mundo.
Tinanong niya kung may resulta na mula sa pagtatanim ng magic cherry tomatoes sa Earth. At naglagay siya ng paso ng halaman ng kamatis sa kanyang mesa. Ipinaliwanag ni Jenny na, tulad ng kanilang inaasahan, ang mga magic cherry tomato seeds ay naging normal na cherry tomato lamang sa labas ng mundo. Nagtaka si Michael kung dahil ito ay isang tower item na hindi maaaring kopyahin sa labas. Pagkatapos, tinanong niya, Jenny, ano na ang nangyari sa kanilang plano na itanim ang magic cherry tomato sa tower? Sumagot si Jenny na, sa kanyang mga kakayahan, natapos na niya ang karamihan ng kanyang plano. Inihayag ni Jenny na nagtanim sila ng 100 seeds ng E-grade cherry tomato sa unang palapag ng tower. 10 sa mga binhi ang matagumpay na tumubo at ang mga prutas ay malapit ng anihin. Masayang-masaya si Michael na marinig iyon at pinuri niya si Jenny para sa kanyang pagsusumikap. Nagpasalamat siya sa kanya para sa patuloy na suporta sa produktong ito at sinabing ito ay bunga ng kanilang mga kumpanya na nagtutulungan at pinaghalo ang kanilang teknolohikal na kaalaman. Naniniwala si Jenny na maaari nilang itaas ang porsyento ng pagtubo hanggang 50% sa lalong madaling panahon. At sinabi ni Michael na nangangahulugang maayos ang mga bagay-bagay. Ipinaalala ni Jenny sa kanya ang tungkol sa budget para sa proyekto ng Tower Farm. At sinabi niyang napasa na ito sa board. Sinabi rin ni Jenny na nag-hire siya ng mga awaken para gumawa ng farm at palayasin ang mga halimaw sa lugar. Tumawa siya, iniisip na ang proyekto ng Tower Farm ay matagal na niyang pangarap. Matagal itong natigil, ngunit ngayon ay bumalik na sa normal. Pinapasalamatan ni Michael ang magic cherry tomatoes para dito. Ngunit wala siyang ideya kung saan talaga nanggaling ang mga kamatis. Dito nagtatapos ang kabanata. Huli mang lumabas ang kabanata, ngunit may mga magagandang kaganapan sa kwento ni Theo. Sa pagtulong ni Zireth sa kanya na mawala ang mga sumusunod sa kanya, siya'y nakaligtas. Ngunit ngayon ay pinapayagan niyang samahan siya ng undercover agent sa Anman. Pahihintulutan ba niyang sumama ito sa kanya kay Sejen o ibubunyag ba niya ang kanyang lihim? Kung mangyari iyon, paano magre-react si Zireth? Bukod dito, isa pang tanong ay tungkol sa mga Amerikano at ang kanilang proyekto sa Tower Farm. Magtatagumpay ba silang magtanim ng magic cherry tomatoes at magpapatuloy na kompetisyon kay Sejen? O may ibang mangyayari? Abangan ang mga kasagutan sa mga tanong na ito at marami pa. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-iwan ng like at komento. At mag-subscribe din sa aming channel para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na bahagi.